Ay, hello po mga boss. Nandito tayo ulit ngayon mga boss sa Sili Farm. At nag-harvest na dito mga boss. Itong sili ni Danny Boy. So nag-harvest na ngayon sila mga boss. Ito mga boss, oh. Panoorin natin ito. Nako, ang lalaki mga boss ng bunga. At ang dami. Kumusta mga boss? Ngayon po nandito tayo sa Sili Farm ni Danny Boy. At nagpa-harvest na siya ngayon ng unang harvest. So sumagad siya sa edad ng sili na 60 days bago siya nagpa-harvest ng unang bunga. So ayan dahil mga boss bunga nito. Ha? Manghang din pagka magulang pero pagka mura hindi na masyado. So ito nga pala mga boss ang variety ng siling panigang na Mahika F1. So grabe yung bunga nito, daming bunga sili na ito. At ito nga mga bossing at umiikot kami dito ni Danny Boy sa kanyang silihan at para makita natin mga boss yung ano ha. Ito mga sili niya. Matindi ang bunga, napakarami. Ito mga boss kasi kaya siya sumagad ng 60 days sa maturity nito. Kasi nga yung sili niya natraso rin ito mamunga, nabansot. Dahil nga tinanim ito ng May 20, grabing init talaga. So ang sili hindi nakarangkada, kaya sumagad siya. Kaya umabot talaga siya ng 60 days bago nakapag-harvest ng unang bunga. Ay katindi ng bunga mga boss, dami. Sobrang lalaki ng mga bunga pala ng sili ito. Pero ano ito mga boss, medyo pandak lang siya. Gawa nga nabansot sa init. Parang ngayon pala ito sa umarangkada ulit eh. Kaya mababa lang siya parang Django F1. Pero ang pagkaiba naman niya sa Django F1 at malalaki ang bunga nito at mahaba. Pero sa bunga halos ganoon din. Malupit ito mga boss yung sili ni Danny Boy. So iikot pa kami mga boss ito. Danny Boy, tingnan pa namin itong ibang part ng kanyang silihan para makita talaga natin. Ito mga boss yung puno ito, napitasan na po yan. Anong gagawin dyan pwede naman yan, pwede na yan. Ayun pa sa, ito pa sa malaki yan. So bali 1 hectare lahat mga boss itong silihan ni Danny Boy. So ang puna ditong pinapasok niya umabot lang ng halos 16K na puno lahat ang naitanim dito. Ha? Len, hindi lumuwag yan, nabanat yan. Bigat pa naman ang bunga sili dahil bunga na yun Ito mga boss si Danny Boy, ibang klase ugali ito. Ang gusto niya bumabagyo daw para daw malansili. Ang problema lang ay paano naman yung mahina ang bahay. Ay kumita nga siya, yung iba naman sira ang bahay. So ang estimate ko dito mga boss sa ma-harvest niya ngayon, siguro nasa ito, nasa 500 to 600 kilos. Malalaman natin mamaya ito mga bossing. Pag natapos at antabayan na natin sila, yung mga namimitas. Kaya pa? Mahirap talawin yan. Mahirap talawin. Ganda mga bossing ng sili Danny Boy Ano? Pansin nyo mga boss sa video natin puro bunga po yan nakabitin. Ayan Itong sili mga boss ni Danny Boy, meron din siyang tama din ng anthracnose. Kaso nga lang nakikita ko rito pa isa-isa lang naman, hindi naman marami. Sobrang dami naman ng bunga talaga Ayan nga at yung puno natutumba na sobrang bigat na. Hindi na rin kinakaya ng puno. Kahit meron ng trellis. So kailangan siguro nito igapos pa nila ito sa trellis yung mga puno. At sobrang dami ng bunga, lalaki naman ng bunga ang haba. Siguro ito baka nasa 8 to 9 inches yung haba ng bunga. Itong Mahika F1 niya na sili. At ito nga po
iniikot pa rin namin ito ni Danny Boy yung kanya sili ano. Para makita talaga natin yung ano, yung kabuuan ng view ng kanya silihan. Grabe naman talaga pagkabunga, ang haba at ang lalaki. Ayan oh. Matindi itong pagkaalaga ni Danny sili mga bossing. Kaya ang hunang harvest nito, yun yung estimate ko nga, nasa 500 to 600 kilos dito sa kanyang 16,000 na puno asili. Kaya dami ng bunga at sobrang laki ng bunga, ang haba. At yun nga, maganda yung sili niya mga boss, walang kulot. Bagaman mayroon nga siyang tama rin ng ano, ng anthracnose. Mayroon siyang pailan-ilang bunga na may tama. Hindi rin talaga mapiperfect eh. Kasi medyo may kahirapan talaga itong anthracnose talaga kontrolin. Bagaman nakukontrol niya. Kaya lang yung talagang pagtama, hindi niya talaga mapigil yung pagtama. Tumatama talaga mga bossing. Ang kinaganda lang ito mga boss sa mga diskarte ni Danny, hindi nga lang talaga lumalala yung lapnos. Kung may tinatamaan na bunga, pailan-ilan lang. Hindi yung lahat. Katulad nung sa iba natin mga bossing na pag tinamaan ng anthracnose talaga yung sili, nako halos wala na may benta. Nalulugi. Dami na. Tatandya mo na kailang bag ka ng pataba natin ito? 5 pa lang ako ito. 5 bag? Sektarya. Ano yun? Halo-halo yung complete sa urea. Sa spray, matipid ka sa spray naman eh. Halo-halo. Aba, matindi naman yung presyo ng spray kung gamot ka. Ginamit ka na. Dito mga boss, si Danny Boy, bihira kasi mag-spray dito. Pero kung makita nyo naman sili, bay walang kulot. Meron din mga boss sa ano to, yung anthracnose, may sintomas din. Pero hindi naman siya lumalala. Katulad nung sa iba nating kapwa farmers na halos wala silang naibenta kasi talaga nilalaman ng lapnos. Itong kanya naman, hindi naman ganun. May na-describe kung gamot na mga galing niya. Ayun, baka pwede mo sa akin i-share yun. Teka muna. Baka pwede mo i-share mo sa akin yan. Teka muna. Baka naman mabili natin yan. Pero ba't ako bibili ng fungicide na mahal? Hindi naman naglalap ng sili ko nga pala. Oo nga. Masipag kayo. Alin ko nga pala yun. Marami palang buhay. Hindi ko nga pala kailangan yung fungicide. Ba't ako bibili ng mamahalin eh? Meron kasi talaga ito sa mga boss natin, mga baguhan na magsisili. Kahit kasi anong mahal talaga ng fungicide na gamitin nyo, pag talagang anthracnose yung umatake at lalo pag hindi talaga angkop yung active ingredients ng fungicide at saka yung mali talaga na pag-apply ng pataba, hindi yun talaga mabos kahit pigilin kahit na mamahalin pang fungicide. Kasi dati nasubukan ko na rin yan, wala rin magawa yung Amistar sa kay Cabrillo kahit anong gawin mo pagka talagang grabe anthracnose. Ay alam naman natin lahat na yung Cabrillo at saka Amistar panasak na sa mga sili farmers yan eh. Kaso nga lang ang presyo talaga napakamahal. Tama naman din na kahit paano na nakakapigil naman din siya. Kaya nga lang hindi mo rin talaga siya kayang pigil ng tuluyan. Nandiyan pa rin ang lapnos. Yun nga lang medyo masakit sa bulsa. Gaano napakamahal ang presyo ng fungicide yan. At saka alam na mga viewers natin yan, yung mga fungicide na yan. Lalo na yung mga batika sa sili, alam na alam nila yan. Magaling mangkamo yung gamot. Kung di mo magaling yung mag-i-spray. Wala rin. At saka sa mga boss yan nasa diskarte talaga rin ang pag-spray. Yung pag-apply na mga pesticide, lalo nga yung insecticide, saka fungicide. Abay, lakas na lang ginagamit na gamot. Gumagamit na sila na agremic, kotetso, pero yung hindi pa rin lang patay. Kasi nga yung bugal spray ng puntahan ko ay sila ng butil ng munggo. Paano mo papatay yun? Ba't ito may uod ba? Alam ba? Totoo yan mga boss, meron tayo dito mga kaibigan din na sili farmers sa area namin na pinuntahan ko ba't daw di mapatay. Yung tingnan ko talaga yung bugal sprayer, sila ng yung butas ng noses, sila ng bigas, ng butil ng bigas eh. Ay di yung buga ng sprayer parang ulan, ay di hindi ka mamatay. Kasi yung gamot hindi naman kakapit sa dahon basang-basa ka, paligo yung dahon Pumunta ako talagang paligo yung dahon, basang-basa talaga. Biro mo naman lalaki ng patak ng buga ng spray na tubig eh. Yun nga lang yung lason kasama na bumaba sa lupa lang, sayang lang. Kasi hindi ko makapit. So kami naman pag nag-spray, ang ginagamit namin nozzle, siyempre yung mga pino. Hindi kami gumagamit ng malaki ang butas. So siguro mga boss, ang maibigay namin na tips
sa inyo ni Danny Boy, lalo sa mga boss natin ng mga sili farmers, at hindi lang sa sili, kahit anong pananim, na kung minsan ang naging sani ng pagkasira ng tanim, kahit tama na yung ginagamit ng mga fungicide, insecticide, hindi nila nakokontrol yung problema dahil nga sa maling pag-spray. So ang maibigay namin tips sa inyo, pag nag-spray kayo ng mga fungicide at insecticide, pilitin na ang butas ng nozzle ng sprayer ay yung pino, maliliit, huwag yung malalaki. Ngayon kasi yung nozzle naman ng sprayer ay habang tumatagal yan, habang naluluma, ay palaki ng palaki po ang butas niyan, mga bossing. So pag malaki na ang butas, ang gagawin natin dyan ay bumili tayo ng bagong nozzle. Mas bagong nozzle, mas magandang bumuga, mapino at mausok. Kasi kahit yan paliguan mo ng gusto yung tanim, yung dahon ng libaw ng sili, ng tubig na nanggagaling sa sprayer, pagka magaspang ang buga ng nozzle, ay hindi talaga mapapatay yung insekto at yung fungus, hindi nyo makokontrol. Kasi pag tama ng tubig sa dahon ng tanim, ay di babagsak yung tubig sa lupa, ay sigurado kasama yung gamot, hindi yan kakapit doon sa dahon. So ang pinakamagandang pag-spray, mas mausok yung tubig na lumalabas sa nozzle, mas makapit yung mga pesticide, mas magandang epekto. Yan mga boss, hindi yan chismis, kundi yan ay ayon yan mismo sa aming personal na obserbasyon at karanasan sa pag-spray at paggamit ng mga pesticide. Kasi matagal-tagal na rin kaming nagtatanim ng mga kung ano-anong pananim. So lahat ng mga ganyang problema ay halos na-encounter na namin yan. Lalo na ako, nasubukan ko na yan. Na kahit yan ipaliguan mo yung tanim, yung dahon ng tubig yung may lason, possible talaga hindi siya makontrol, hindi mapatay. Or kung may anthracnose, malamang hindi talaga makontrol. Pagka ang nozzle ninyo ay malaki ang butas. Kasi pag malaki ng butas ay magaspang na yung buga. Kumbaga hindi na siya mausok. Kasi humihina yung pressure ng ng hangin na nanggagaling doon sa sprayer. Dahil siyempre maluwag na, malaki na ang butas. So pag maliit yung butas ng nozzle, siyempre pigil yun, di malakas yung pressure. Paglabas ng tubig sa butas ng nozzle, sigurado yan mausok. So pag mausok, parang hamog lang yan. Pag tama sa dahon yan, sigurado kakapit. So hindi siya mahulog, hindi mahulog yung tubig. So pag kumapit yung tubig, natural andun yung kasama yung lason na inispray nyo, kakapit sa dahon, di doon na matutuyo yun. O pag natuyo, kung andun yung mga insekto na kakapit, ay di natural, mamatay sila, mahulog. O kung mayroon man mga panibagong dadapo na mga insekto, eh sa maghapon nyo, kinabukasan pa, eh possible na mamatay pa sila kasi andun pa yung nandun pa yung residue ng pesticide. So sa fungicide naman, lalo sa fungicide, pag mayroon ng anthracnose, so napakahalaga mga boss ng diskarte sa pag-spray. Mas makapit, mas mausok yung buga ng sprayer, mas makapit yung fungicide dyan sa bunga at sa dahon. So possible na yung anthracnose hindi man tuluyan talagang mawala. So makakontrol, mapipigil, hindi dadami yung bunga na tatamaan. O kung mayroon pa man mga bunga na sintomas pala ng anthracnose, posible na mapigilan at gagaling pa yon. Hindi siya magtutuloy. So maganda magresulta. Ang mga buwan na sili natin mapapakinabangan, maibenta na maayos kasi walang tama ng anthracnose, hindi bulok. So yan na sa mga boss natin, mga viewers. Mga boss, yan siguro yung tips na maibigay namin ngayon. Pasensya na kayo mga boss, hindi na namin ipakita rin sa inyo yung mga brand ng pesticide at fungicide na ginamit ni Danny Boy. So hanggang dito man tayo mga boss, babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.